blocker, rookie middle blocker, itong si Sophie Ramos to start for the Lady Stags. We are entering set number 1. Kasama nyo Martin Javier at Shola Alvarez here in the broadcast. Mamaya makakapanayam natin si Riri Khalid. Pero pag-usapan na natin itong laban natin, Shola. Siyempre, sobrang opposite ng panggagalingan nila. 3 sunod na panalo sa Mapua, 3 sunod na talo para sa San Sebastian. Unahin natin itong San Sebastian kasi mas malaki yung stakes para sa kanila. Pag natalo sila, eliminated na sila. Yes, and feeling ko kung ako yung nasa sitwasyon nila today, talagang ilalaro ko na lang kung ano yung kaya kong ibigay sa game na to. Kasi since once na natalo nga sila for today, may eliminate na sila. That's right. Not a favorable situation para dito sa San Sebastian. Pero tama ka. You know, they still have to play out their remaining games at laban sila dapat hanggang dulo. Yeah. Ayan si Divine Garcia. On your screens right now, she is serving first in this match. She had 18 in their previous contest against Perpetual. First rally. Sino pa ba ang unang pupuntos at sino pa ba ang unang pupuntahan ng Mapua? Freyan Garcia picking up from where she left off. Of course, Freyan Garcia, pinakita niya agad kung ano yung talagang pinaghandaan niya for today's game. Freyan again, 16 points against JRU. She is still on fire. 2 straight points to start the match for Garcia. I feel like yung kumpiyansa ng batang to, buong-buo na. Kasi makikita mo sa galaw niya, sa movement niya na wala siyang pagdadalawang isip, walang doubt na nararamdaman itong si Freyan Garcia. Last year was her rookie season. Nakikita na natin siya ng potential kasi malakas talaga, kargado pumalo. Yeah. Pero dito sa season na to, mas consistent na siya sa mga atake niya. Yes, and I'm sure talagang pinipare siya ni Coach Haing para dito sa second year niya. Nakikita ko na yung kung ano yung kaya niyang ibigay pagdating niya sa senior year. That's right. KJ Jonicio on your screens. Starting middle blocker ni Coach Roger and Coach Clint. Juna Gonzalez pumuntos kanina. Depusoy. That one was deflected. Pupunta sila sa likod. Push shot. Will not drop. Di makulangan. Choosing Depusoy again. And so far, she has been deflected by the blockers. Good reflexes coming from Ramos. Rica Blanca. Pinuhay ni Divine. She had 12 digs in the previous game. Gonzalez cross court. A long rally. Right away. Pero ito, check ball. Great Kabadin. Again, ang ganda ng naging palitan ng depensa ng dalawang koponan. And now, let's pass it courtside. Nandito ang unang report ni Riri Khalid. Riri, go ahead. Hello, Martin and Shola. Coincidentally, these two teams have a streak coming into this game. Nasabi nyo nga kanina, the Lady Cardinals coming from a 3-game winning streak, while the Lady Stags, unfortunately, coming from a 3-game losing streak. Both of these teams have a narrative to write in this season, but which one will have a better ending? For the Lady Cardinals, they still believe that learning is a continuous process. Ayon kay Coach Clarence Esteban, wala pa rin namang pagbabago sa mindset nila. Laruin at ipakita kung ano ang meron ang koponan at babaunin pa rin nila ang mga natutunan from their previous matches. Samantala, sunod-sunod man na pagkabigo para sa koponan ng Lady Stags, there is no sign of giving up for them. Ayon kay consultant Roger Correia, panghahawakan pa rin daw nila ang huling mga laban at wala raw silang ibang plano kundi ang subukang manalo. In this match between the Cardinals and the Stags, which will come on top of the food chain? Balik sa inyo, Martin and Shola. Maraming salamat, Riri Khalid. Kung ang coach mo, isang Roger Gorayev, kailangan pumalag ka kada laban. Yes. Alam mo yan, Shola. Sasabihin ko pa nga na ayun yung kinagandahan dito kay Coach Roger. Kasi talagang kahit anong sitwasyon ng team, talagang ilalaban niya. Si Coach Roger po kasi ang coach ni Shola ngayon sa professional ranks. Ayun, Coach Roger on your screens here. Napatayo agad. Nasa first set pa lang tayo. But for the Mapua Lady Cardinals, you know, for Coach Aying Esteban, at this stage, maganda na yung standing nila. Yeah. Pero nakikitaan pa rin nila ng mga little rooms for improvement yung laro nila papunta
sa playoffs natin at Final Four. Yes, ang ganda rin kasi nung mahaba yung training time or mahaba yung preparation nyo for the next game. Kasi doon yung makikita yung improvement na pwede pang gawin ng team. That's right. So far, Mapua doing a fantastic job here in the opening set. Off the block to para kay Depusoy. Joy Liposoy. So finally, she gets one in. Kanina pa sumusubok itong si Depusoy. And this time, nakuha niya na yung tamang contact para dito sa bola. Usually, Shola, kapag ka nade-deflect ng ganyan yung mga attackers, minsan mawawala ng kumpiyansa o mapapaisip na, ikaw ba, paano mo ina-approach yun? Kunwari, nakadalawang deflect na sila nung atake mo. Ano yung mindset mo dun sa mga susunod mo? Kailangan talaga ng adjustment. Ako, once na sunod-sunod na nade-deflect yung attacks ko, talagang nag-iisip ako agad ng paraan or adjustment paano makakuha ng point. O dun, nag-adjust siya kanina. Yes. Check out, pero si Tere Manalo pumuntos para sa Mapua. And this is gonna be a chance for the Lady Cardinals. Manalo puts it through. So back-to-back for Mapua's team captain, Tere Manalo. Tere Manalo, a good attack for her. 6-33. At ito yung malaking improvement din para kay Jem Gavica, the setter of Mapua. Yung kanyang paghalo-halo ng opensa nila. Yes. Actually, yun yung napansin ko kanina kasi may mga long rally tayo and then napansin ko na ang galing nung palitan niya pagdating sa atake. Hindi siya nagko-commit sa isang attacker lang. Talagang lahat ng tao sa loob pinapagalaw niya. That's right. Serving At nakakatulong din na ang dami rin niyang pwedeng puntahan Yes. dito. Diba? Yeah. Kaya 7-3 start ang Lady Cardinals. That one straight to the net for Juna Gonzalez. Mapua brings us to our first technical timeout, ahead by 5. Kilalang-kilala ngayon si Carlos Yulo sa kanyang double gold sa Paris. Pero alam nyo ba na mayroon nang naunang Carlos na naglaro sa Olympics na tubong NCAA? Siya'y walang iba kundi si Carlos Caloy Loizaga na nagpa-champion sa San Beda Red Lions ng 3 beses noong 1950s. Lumahok si Loizaga ng 2 beses sa Olympics, pati na rin sa Asian Games, FIBA Asia at FIBA World Championships kung saan nagkamit siya ng maraming gintong medalya. Sa taong 2023, naluklok siya sa FIBA Hall of Fame. Talagang deserve ni Caloy Loizaga ang kanyang moniker na The Big Difference. Yan ang NCAA sa siglo 1. Balik sa ating laban, a fast start for the Lady Cardinals. 8-3 so far. San Sebastian has been struggling. On your screens is the setter of Baste, itong si Fondi Makulangan. I wonder what adjustments are coming for Baste right here. They go to Garcia. So, quick execution para sa Baste, Shola. Yes, for sure nagbato ng instruction itong si Coach Roger na in-apply naman agad nitong San Sebastian. Garcia right there, scoring a little late. Were the blockers on the other side. Back row hit. Ooh! Yeah, that's good. Yun yung mga, yun yung mga ayaw nating makita. Yung mga nagtitinginan lang na sa bola. Especially Coach Roger, ayaw niya ng mga ganyan. Yeah. Ito, si Depusoy tsaka si Ramos yung napagitnaan ng bola doon. And pag ganun kasi, kailangan din talaga ng communication. And kung familiar na kayo sa galaw ng bawat isa, hindi na kayo dapat nabubutasan ng ganun. Yeah. And Freyan Garcia scores another point. This time, it's a down-the-line hit. Parang gigil yung Mapua, pawian ng San Sebastian. Kita-kita ko yung power dun sa attack ni Garcia. So ito na, reinforcements para sa San Sebastian. Their star, Kat Santos, is now on the floor. That's a good pass. And KJ Dionisio connects on the quick. Wow, good connection.
kay Junicio and dito kay Dimakulangan. Ang ganda ng attack nila. Hindi na handa yung depensa nitong Mapua Lady Cardinals. 5-10. Kavika choosing Freyan. Drop ball tracked down by Dimakulangan. Gonzalez putting it through. Lefty push. Not gonna work for Ong. Gonzalez again. Denied. Blocked by the Lady Cardinals. Gonzalez is having a hard time. Ito, timeout. Tinawag ni Coach Roger. Dalawang kamay. Kasi i-extend mo yung isang kamay. Sinuswing mo, ginagawa mong baseball bat yung kamay mo eh. Diba? May coverage pumwesto kayong maigi. Ala, nakatunga nga kasi kayo lagi. Nakanganga kayo doon, oh. Baka mabagsakan kayo ng butik eh. Nakanganga kasi kayo lagi. Hindi kayo humingi ng bola. Medyo mataas yung panggagalingan ng mga butiki dito. Pero, of course, Coach Roger just trying to make things fun. Kahit Yes. may instruction siya dun sa timeout. Yes, feel ko na yung stress niya, pero talagang dinadaan niya na lang sa pagtawa. Yeah. Kasi nakakaila na hindi nakukuha ng San Sebastian. Yung dapat, madidig nila, no? Yes. Junior Gonzalez. Juna Gonzalez. This is a tight angle taken by Gonzalez. Ang ganda ng naging cross court niya. Lalo na yung pagtapat niya sa bola. Medyo hindi siya nakatapat sa cross talaga. Yeah. Pero yung kamay niya lang yung ginamit niya para maka-attack. Para i-direksyon, ano? Yes. Ang bilis ng bawi mula sa Mapua, Nicole Ong. At ito yung nakikita natin this season kay Ong. In the previous ones, the rookie year niya, second year, si Ong power tips. Yes. Yung kanyang bread and butter na atake. This season, halos palagi power ang binibitawan niya. Yeah, and kita naman natin talagang nag-step up siya. And malaking bagay rin kasi si Ong para sa team nila. Yeah. Aside from the net defense, Yes. that's another weapon dyan sa kanilang opensa. Yeah. Faulty first ball. Rica Blanca. Babawi si Raisa Rica Blanca. Rica Blanca. Hindi naging ready itong Blackers ng San Sebastian kasi lefty. Lefty kasi so medyo mahirap siyang basahin. And nasa left side siya. Usually kasi nasa right side ang mga lefty. Diba? So medyo mahirap yon para sa blockers ng kalaban. Oo. Yeah. Kaya naisahan sila doon ni Rica Blanca. Pero ang San Sebastian bumabawi dito. This is Ramos. 8-13. Scoring with the left hand. Imagine, left hand, tapos placement shot pa. Placement, yes. Mahirap yun kasi kailangan mo rin ng control para ma-push mo yung bola kung saan mo siya dapat papuntahin. Tamang-tama. Garcia committing the attack error. So this allows San Sebastian to cut into this lead. I feel like kailangan lang makakuha ng momentum nitong San Sebastian kasi buong-buo na itong Mapua eh. So kitang-kita natin na yung galaw nila talagang iisa na. And maingay rin sila sa loob ng court. So yun yung kailangan yung tapatan nitong San Sebastian. And it's starting to happen now for San Sebastian. Juna Gonzalez, pinasag yung first ball nitong Mapua by unleashing a heavy serve. Another one. Rebustes with a better pickup, pero tumawid agad. Kat Santos. Dimakulangan goes to the back row. They'll set up Kabadin. Nandun si Gonzalez. Santos approaches. Bumalik ulit. Scramble. Chance ball. Rebustes diving. Buhay pa. Ito si Rica Blanca. She'll try and she will score. Raisa Rica Blanca. Nai-imagine ko na kung ano yung nakikita ng Blackers nitong San Sebastian.
since lefty nga itong si Rica Blanca, and also kasi once na nagulo yung blockings ng kupunan nyo, magugulo na rin yung depensa. So, yun yung kailangang adjustment nitong San Sebastian na kailangan isa lang yung net defense and floor defense. Si Rica Blanca yung nagpapalito Yes. dito sa movement ng San Sebastian. Yeah. Hold on. Okay, tuloy lang. 14-10. Mapua gets a point back. Vaughn, underhand setup for Kat. Oh. Masyado mababa. Kat Santos is still cold off the bench. Medyo hindi naging maganda yung contact neto ni si Kat Santos. Serving time. Teka lang, they'll attend to a wet spot here. At center court. Sa ilalim ng net. Ito, serving is Greg Cabadin. Hold on, wala pa daw Wala pa daw whistle. Pangalawang beses ko na nakita na na-excite lang ng konti. Ano? Adrenaline yan. Adrenaline. Talagang larong-laro na. Yeah. Ano na? A better pass. Santos, again, she is checked. Rica Blanca, too strong. All out. Si Santos, Shola, bantay sarado. So far nitong Mapua. For sure siya ang pinag-aralan nitong Mapua Lady Cardinals. Since si Kat Santos talaga yung power nitong San Sebastian. Main scorer of Baste in the last few seasons. Tracked down by Gavika. Oh, Baba yan. That's a difficult take for Rica Blanca. Pati si Coach Aying, nakatayo na. pati yung dalawang coaches natin talagang ramdam na ramdam kung gaano ka-intense tong laro. Sabi niya, kailangan mong paluin yun. Sabi niya kay Raisa. Jump serve from Kat. Overpass. Buhay pa. Rica Blanca. Pumawi agad si Raisa Rica Blanca. And now, it is a 4-point lead for Mapua going into the break. Ang unang pumapasok sa isipan pag NCAA ang napag-uusapan ay basketball. Pero kahit sa ibang larangan ng palakasan, lalaban pa rin ang NCAA. Tignan nyo ang tubong Mapua na si Chess Grandmaster Eugene Torre na isa na ang Hall of Famer. Ang taga-College of St. Benilde na Season 92 Men's Volleyball Champion at MVP na si John Vic de Guzman na nakapagkamit ng silver medal sa SEA Games. Ang kaeskwela niya na si Agatha Wong na nakalimang gold medals rin sa SEA Games sa Wushu. At syempre, ang isa pang taga-Benilde na nakapagbigay sa Pilipinas ng unang Olympic gold medal, ang weightlifter na si Heidelin Diaz. Yan ang NCAA sa siglo I. Balik sa ating laban. NCAA Season 100 on GTV. Mapua ahead by 4. Raisa Rica Blanca. Hindi pa mapigilan yung kanyang mga cross-court hit dito, Shola. Yes, adjustment pa ang kailangang ibigay nitong San Sebastian para dito kay Rica Blanca. Kasi yung ibang attacks ng Mapua, natatouch naman nila eh. Medyo nahihirapan lang sila dito kay Rica Blanca. Siya pa yung hindi nila mabasa. Yes. Gonzalez keeping it alive. Garcia, too strong. No check. So, Mapua will take the 5-point lead. A frustrated Coach Roger Gorayev on the bench. I'm sure hindi niya gusto yung mga nakikita niya. Oo. Pati yung first ball. Yeah. Na kanina, solid naman yung San Sebastian. Nagkakaproblema na. Yes. It's another timeout for Coach Roger. Tapos yung bola, nagmamadali ka. Tapos mabibitin ka. Wala ka nang halos blocker eh. Diba? Tapos yung bola, dumikit lang doon sa net, natakot ka na. Ba't ka natatakot? May kuryente ba yung net? Wala naman eh. Hindi ka nang mangingisay na gano'n pag humipo ka sa net eh. Tapangan mo, mag-vertical ka, huwag kang mag-broad jump. Masyad, pinauuna nyo yung takot nyo eh. Okay. Papa-explain ko kay Shola yon.
Kasi usually, minsan ganun talaga yung bigay eh. Diba? Yes. Yung set, yung bato sa'yo, malapit sa net. Yes. Why is it more difficult to approach that ball? Una-una kasi, may mga blockers ka. And then, kapag kasi nag-broad jump ka, talagang medyo delikado siya kung titignan. So, kailangan yung mga ganung situation, kailangan vertical jump talaga. Kasi, ako yung thinking ko, kapag ganun yung situation ng bola, talagang ang priority ko, itong mga blockers sa kabila. Kasi ayoko rin naman maka-injure. Ayoko rin namang ma-injure. Yes, so yun siya. So, mas okay talagang vertical. And then, pwede mo naman siyang talunin na lang sa ilalim. Pero bumawi pagkatapos si Divine Yes. Garcia. Thank you so much for that explanation, Chona. Kasi syempre, kailangan natin maintindihan from a spiker's perspective, di ba? Kung ano yung mga iniisip mo kapag ka ganun na yung sitwasyon. Yes. Garcia! Kita mo, nabigyan ng kumpiyansa. Yes, and sinabi na rin kasi ni Coach Roger na wag na siyang matakot. Ito, drop ball! Nicely done by Junicio. A good intention galing dito kay Junicio. Kita niyang 3 blockers ang meron sa harap niya. And sobrang laki nung space para dun sa drop ball. So, San Sebastian down by 5. Mapua will execute here. Freyan off the block. So, Coach Roger will want a review. Sabi ni KJ, Coach, wag na. Nahawakan ko. Wag Ayan, na, Coach. umami na siya. So, teka. Yeah, pero tinuloy pa rin yung Tuloy pa rin, challenge. tuloy pa rin. Since napindot na kasi nila Coach Roger yung challenge. Tutuloy na. Yes, hindi na natin siya pwedeng ihinto pa. But this is an opportunity for him to talk to his players. You know, he's been barking instructions. Kanina pa, nakadalawang timeout na si Coach Roger kasi hindi nila ma-figure out itong Mapua Lady Cardinals who have been doing so well here in the first set. You know, a team that is on a 3-game winning streak at parang nagpipeak pa lang sila as a team. Yeah. Sige, tignan natin. Ito nangyari. Was there a touch on the attack? Yes, there was. Yeah, it went through KJ, kaya inamin niya kagad. After their view, there was a block touch. Challenge unsuccessful. So, unsuccessful challenge, puntos The Lady Stags para sa Lady Cardinals. Ito si Jem Gavica. Uy, Wala pa ulit whistle. wala pa ulit. Teka. Oo nga. Pangalawa. First time ko twice in a game. And unang beses din twice in a set. Yes, Diba? and ayan, magkakaroon na tayo ng warning dito. Nako. Okay. Kanina si Greg Cabadin, yung natawagan. Ngayon si Jem Gavica naman. Okay lang, it happens. Yes, Diba? and makikita mo rin sa Mapua na gustong-gusto nila maglaro. To the point na hindi na nila naririnig or hindi na nila pinapakinggan kung ano pang meron sa labas. Ang iniintindi nila, yung meron sila sa loob ng court. Magandang pangitain yan para sa isang team. Kasi syempre excited yung mga manlalaro mo. Pero ito, si Juna Gonzalez scoring her 5th point in the opening set. They need more of that here. Nice serve. Ong picked up. There you go to Freyan. Kept alive. Oh, tatawid. What an effort from San Sebastian. Nicole Ong. That's the right way to approach it. Quick attack mula sa Mapua. Yes, of course, kitang-kita na nag-struggle na itong floor defense ng San Sebastian. Kaya mas madaling makakuha ng point kung kay Ong talaga ipapadala yung bola. Quick play para hindi pa makaset up. Yes. Back set for Juna. Cross-court hit is good. 6 na puntos na siya dito. Yes, and talagang nag-iinit itong si Juna May Gonzalez. Alam niya kung saan padadaan ng mga bola.
At mukhang siya na yung next in line para sa Yeah. San Sebastian. Yes, and then laki rin ng potential ng batang to kasi kaya niyang i-lead yung sarili niya. So, pag dumaan pa yung maraming taon na dadaanin niya dito sa NCAA, mas marami pa siyang, mas malaki pa yung kaya niyang i-lead. Magmamature pa yung laro. Yes. Service error against Ruiz. So now, ito si Takbasakan, service specialist ng Lady Cardinals. Mapua ahead by 6. This is a comfortable lead for them. Di makulangan to Gonzalez. Rica Blanca off the block. Yeah, good adjustment na for San Sebastian, pero talagang unstoppable. Itong si Rica Blanca kasi alam niya kung saan yung kamay at kung saan padadaanin or patatamain yung attack niya. Hindi ako magugulat kung magstay sa posisyon na yan si Rica Blanca. Yes, actually. Di ba? Kasi most of the players na lefty, talagang sa right side sila. That's right. Dito, kanina pa siya dyan. Yes. Ito, Greg Cabadin. Oh. Pero yung kapalitan niya kasi sa kabila, kaliwete Lefty din. din. Yeah. Greg Cabadin scoring. That one was off a single block established by Ramos. Set point para sa Lady Cardinals. Kat Santos deflected again. They go to the back row. Garcia ends the first set. Yeah, ganda ng back row neto ni Garcia. Panapos para dito sa ating set 1. 7 points in the opening set for Freya and Garcia. And Mapua wins that one comfortably, 25-16. Magpapalit po kami para sa highlights, stats, and of course, set number 2.